Ang alamat ng uwak. Noong unang panahon, sa isang malayong kaharian na napapaligiran ng makakapal na kagubatan, may isang prinsesa na nagngangalang Rihanna. Taglay niya ang kakaibang ganda, mahahabang buhok na kasing itim ng gabi, balat na kasing puti ng niyebe, at mga matang tila bituin kapag natatamaan ng liwanag. Ngunit sa likod ng kagandahan ay nakatago ang puso't ugaling puno ng yabang at pagiging malupit. Hindi siya marunong magpasalamat. Ang mga utusan ay pinapagod niya. Ang mga mamamayan ay pinapasunod niya sa kahit konting kapritso. At ang mga mahihirap ay hindi niya man lamang tinitignan. Isang gabi, dumating sa palasyo ang isang matandang babae. May dalang tungkod at suot ang lumang balapal. Prinsesa Rihanna, wika niya. Humihingi ako ng kaunting pagkain. Ako'y naglalakbay at pagod na pagod. Ngunit tiningnan lamang siya ng prinsesa mula ulo hanggang paa at ngumisi. Lumayas ka! Wala kaming ibinibigay sa mga pulubi. Malakas niyang sigaw. Tinawag ng prinsesa ang mga kawal upang palayasin ito. Ngunit bago tuluyang lumabas ng palasyo, kumislap ang mga mata ng matanda. Inangat niya ang kanyang tungkod at sa isang kisap mata, nagbago ang anyo nito. Siya pala ay isang diwata ng tagabantay ng kagubatan. Rihanna, sabi ng diwata, ang pusong walang awa at puno ng yabang ay hindi karapat-dapat magiging prinsesa. Nanginginig sa takot si Rihanna. Anong gagawin mo sa akin? Itinaas ng diwata ang kanyang kamay at lumitaw ang itim na liwanag. Dahil ang puso mo'y kasing itim ng gabi, magiging isa kang nilalang na laging nasa dilim. Sa isang iglap, lumiit ang prinsesa. Natuyo ang kanyang buhok, umitim palalo ang kanyang mga mata at tumubo ang itim na bagwis sa kanyang likuran. Si Rihanna ay naging uwak. Lumipad siya palabas ng palasyo, umiiyak, habang ang kanyang tinig ay naging malungkot na umalingaw-ngaw sa buong kaharian. Sa kagubatan siya nanirahan, nag-iisa, gutom at takot. Doon niya naranasan ang hirap na dati ipinadanas niya sa iba. Wala nang yumuyuko sa kanya, wala nang sumusunod sa bawat utos niya. Doon niya napatunayang hindi pala yaman o ganda ang tunay na mahalaga, kundi kabutihan. Ngunit huli na para maibalik sa dating anyo ang prinsesa. Nanatili siyang uwak upang maging paalaala sa mga susunod na henerasyon na ang yabang at kawalan ng puso ay may kaparusahan. Mula noon, nagparami ang uwak sa kagubatan. Sabi ng matatanda, ang maitim na balahibo ng uwak ay sumisimbolo sa pusong pinadilim ng yabang. Ang malakas nitong tinig ay paalala ng pagsisisi ng prinsesa at ang katalinuhan ng uwak ay nagmula sa karunungang natutunan ni Rihanna sa kanyang pagkakamali. At hanggang ngayon, tuwing maririnig ang huni ng uwak sa malayong kagubatan, sinasabi ng mga matatanda, iyan si Rihanna, ang prinsesang naging uwak dahil sa kanyang pagmamataas. Ang tunay na dangal ay hindi nasusukat sa ganda o kapangyarihan, kundi sa kabutihang
ipinapakita natin sa ibang tao.